Isa sa mga life bucket list ko is to solo travel. And now, here I am. Kinakabahan ako pero excited din naman ako at the same time. Ang plano ko originally, titingin lang ako ng seat sale. As in, plano lang na mag-surf online booking kasi nga may seat sale sa Sebpak. And ayun, I ended up booking a flight to Siquijor. Dalawa yung tinitingnan ko at that time, Siargao and Siquijor. Kaso, masyado akong namamahalan sa Siargao, so I thought why not to try Siquijor instead. And honestly, hindi ako nagkamali. No regrets. I'm not gonna lie, heading to the airport, grabe yung kaba ko, as in super kabado. I had already booked this flight 8 months ago, so I thought mas prepared na ako, pero hindi. Kapag nandyan ka na, iba na talaga. I kept thinking na what if something goes wrong? Paano kung mawala ako? Yung mga ganong eksena ba? But I'm still doing it. This is my first solo trip, and to be honest, I'm kind proud of myself for pushing through with it. This trip is also my birthday celebration, so it feels extra special. And I really wanted to reward myself, kaya ito yung naisip ko. 6 p.m. yung arrival namin sa Dumaguete, so madilim na yan. Naghabal lang ako papunta sa Dumaguete Port. I paid vehicle fee doon sa habal, papasok ng port, and terminal fee. Yung ticket ko naman sa Ocean Jet is via Klook. Nabook ko siya 1 week before ng travel date ko. 45 minutes lang yung travel from Dumaguete to Siquijor Port. Last trip yung naibook ko, and thankfully okay naman yung panahon. May alon pero okay naman, hindi naman umuulan. Medyo nahilo lang ako ng very light. Konti lang kaming pasahero, tsaka maganda naman yung naging biyahe namin. When I arrived in Siquijor, grabe, all my worries faded away. At totoo ang chismis, sobrang linaw po ng tubig sa Siquijor Port. Gabi pa to ha, paano pa kaya sa umaga? And then, sinundo ako ni Ate Kat from port at inihatid ako sa accommodation. So, eto na. Hello! It's 8:27 p.m. and andito na ako sa Siquijor! Yes! Okay. Bago yan, sorry sobrang haggard. I-room tour ko kayo. Okay, mag-isa lang ako dito sa room and beachfront to. Pero bukas ko na pakita sa inyo. Bukas ko na i-tutor yung labas. Ito muna ng loob yung i-tutor ko. So yan, room tour tayo. Nandito nga pala ako sa Palm Village, Siquijor. So, pagpasok natin, meron tayong double size bed. Double size to, no? Malaki kasi. And then, meron tayong TV, kaso out of order. Okay lang naman, hindi ko naman kailangang manood. And then, meron ditong closet, lalagyan ng mga gamit. And then, ito para pag magme-makeup. Hi! Yan, tapos, ito yung wifi. Yan, wifi. Then, may salamin. Tapos, meron silang drawer pa dito. Tapos, syempre, aircon. And then, meron silang mini ref. Hindi ko naman siya magagamit eh. Tapos, meron din silang lutuan. So, maganda to sa mga, mag-stay na matagal para magluluto na lang. Yan. Pero hindi ko yan magagamit. And then, yung kitchen, malinis naman. May rice cooker sila. Meron din silang panghugas. And then, this is the CR. Yan. Okay na okay sa akin yung CR kasi malinis. Malinis naman siya. Okay? So, yan. So, yeah. Bukas, itutur ko naman kayo sa labas. So, yun lang. Mag-aayos lang ako. Magkakain muna. Tapos, paliligo. Then, yun lang. Good morning. Happy birthday to me. So, today is my birthday. Titingnan na natin yung labas. 6:30 na. Ang late na ako ng gising. Sabi ko 5 ako gigising. Pero yun. Yeah, let's go! Let's go, let's go. So, pupunta tayo sa labas. Titingnan natin yung beach. Lagyan ko pala ng harang dito para
punta tayo sa labas. Oh my God! Ay, grabe. Napakaganda. So, this is my birthday outfit check. Ayan, pagpasensyahan nyo na GGSS ako ngayon. Wala lang, ang ganda ng suot ko. It's my birthday today and magtutour ako ngayon. Start namin is 9 a.m. Umuulan that day pero dahil malakas tayo kay Lord, hindi tuloy-tuloy ang ulan at hindi din naman malakas kaya nakagala pa rin. Thank you po Lord. Shout out kay Ate Kat for touring me around Siquijor Island. Siya yung nagpakita sa akin ng mga hidden gems dito and grabe, the food was so good. Lahat ng recommendation niya sa akin 100% masarap. And of course, I want to thank Sis Jenny for referring me to Ate Kat. Hindi ko talaga kayang mag-ikot sa Siquijor na mag-isa. So, I'm really thankful to her for connecting me with such a wonderful guide and my new friend. The island is so beautiful, so peaceful. I honestly didn't expect it to be this amazing. I thought it was just going to be this small, quiet place, pero I was wrong. The beauty of the island is beyond words, and I'm so happy na pinili ko ang Siquijor. Sobrang ganda at nakaka-inlove yung place dito. Dito pa lang tayo sa Pitogo Cliff pa lang, nakaka-inlove na yung place. And yun, hindi ko naman na lahat yung place, sabi nga ni Ate Kat, nakakakalahati pa lang. Wala pa ako sa kalahati pala ng magagandang place na pwede kong mapuntahan dito sa Siquijor. Pero yun, super na-inlove at nagandahan na talaga ako. Hello! Hello! Mga parents ko na ang magdadagdag.
Doon yung siyang ra. Dito kami nag-lunch and super sarap ng food dito. Ang mga kasama namin dito puro foreigner. Nagtataka ako bakit walang mga Pilipino. Pero yon, ang sarap ng food nila. Lalo na yan, yung fish and chips. After our lunch, ayan, dumiretso kami dito sa Lassie Convent. So, ito na yung last stop namin, Lassie Church and Lassie Convent. It reminded me of Fort Santiago sa Intramuros kasi parang same sila ng vibes. 19th century pa daw to tinayo, and this is the oldest and the largest kind sa Philippines na constructed since 1884. Ayan, ang ganda niya, 'di ba? Sobrang nakakabigahani yung ganda nila. And then yung church din super ganda, nakaka-amaze. Medyo freaky lang ng konti kasi nga luma na. Pero super worth it naman puntahan. Ayan. Ayun yung Lassie Church sa tapat. Ayan. After this, nagpahatid na ako dito sa Luna Libro Cafe. Ayan, malapit lang to sa Palm Village, dun sa accommodation na pinag-stayan ko. As in, walking distance lang. Ayan. Gusto ko kasi sa birthday ko is chill travel lang. Kaya nung around 1 p.m., nagpahatid na ako dito. Ginagawa pa nga yung labas nila eh. So, pero okay naman ang pasukan yung loob. Dito, pagpasok mo, bawal mong ipasok ang tsinelas. Kaya nakapaalang sa loob. And then, nagulat ako kasi puro foreigner lang yung nandito. So, ako lang din yung Pilipino na nakatambay dito. And, kung nakikita nyo, puro libro yung loob. Ayan. Nagtry akong magbasa, pero hindi na kinaya ng utak ko yung araw na yan. Kaya yan, tumambay na lang ako at nagkape. Ayan. Super nakaka-relax dito and perfecto sa mga mahilig magbasa ng libro. Ayan. May aircon din dito kaya ang ginhawang tumambay. Then, overlooking pa, kita mo yung dagat sa view na to. Hindi ko lang napakita yung view, pero kita yung dagat dun sa bintana. Kaya yan, tambay na lang muna ako dito, chill out, kasi tanghali na eh. Sobrang mainit sa labas, kaya ito yung magandang puntahan if gusto nyo ng medyo malamig. Ayan. And around 3:30 p.m., naglakad na ako pabalik dito sa accommodation ko dito sa Palm Village, and I decided na tumambay na lang ako dito sa tapat ng beach and mag-muni-muni and mag-reflect. Sobrang ganda ng lugar na to, promise, and ang dami kong realization habang nakatambay dito kasama ng mga cute doggos ng Siquijor. Ayan, grabe. This whole experience is a reminder na kaya ko pala, na kaya ko mag-travel mag-isa, to step outside my comfort zone and to do something new. Grabe, Siquijor is so amazing. This trip, this experience really opened my eyes to the world and to myself. I've learned so much from this solo journey. Hindi ko alam kung anong susunod na destination ko, but I know for sure hindi ito yung last solo trip ko. Ayan. So, to everyone out there who's thinking of traveling solo, go for it. Hindi mo malalaman kung gaano kalaki ang mundo kung hindi mo susubukan. So, thank you Lord for this safe and unforgettable adventure dito sa napakagandang Siquijor Island. I am ending my birthday here sa harap ng staycation sa Palm Village, Siquijor. Sobrang ganda. Sarap tumambay. Dito lang ako hanggang matapos yung sunset. Medyo maulap, pero sobrang ganda. Tingnan nyo ba? Siya. Wait lang. Diba? Thank you po Lord for this wonderful gift. Hello!